tumawa kinabuhi. Yes, Jesus, you are worthy, Lord, of all praises. Hallelujah. Kitang tanan mo simbang, kitang tanan mo dahil, kitang
Hallelujah. Dalaygon kay ang Dios mga kaigsuunan. So dili na ta magdugay kay morgang oras. Alas 8:04 na niya. Pag ako rin mo sure kay langayan kaayo. Amen. Mamarog ta mga kaigsuunan ato sang pasidunggan ug pasalamatan ang Ginoo nining kagabion. Hallelujah. O labing gamhanan nga Dios, balaan dalaygon ug walay sama gayud kanimo Ginoo. Tinuod gayud Lord nga walay pagkausab, wala gyud landong sa pagkausab Ginoo ang imong pagkagamhanan. Ang imuhang gugma nagadagayday gyud sa matag usa kanamo kay ing anak kakahalangdon nga Dios ug takus ka sa tanan mga pagdaig ug pagsimba niining kagabion ug sa walay katapusan. Ginoo sa makausap pa akong gihalad ang amuhang panibahon karon ang pulong Lord nga imong ipadayag sa imong mga katawhan gamita ang akohang baba dili ako kung dili ikaw Lord ang maga-istorya sa matag usa kanamo Ginoo panalangini kini Holy Spirit magapamuhat ka sa matag usa kanamo salamat gayud Lord hallelujah niining kagabion panalangini kini ang hibiling mga oras Lord nga magsadya kami nga makadungog gayud sa imuhang pulong Ginoo dalaygon ka. All the glory belongs to you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. So, kumusta mga kaigsunan? Salamat sa Ginoo ni ining kaghabion sa ikaduhang Miyerkules nga nagkita ay na sadtalain nga simana nga gihatag sa Dios. Sa ako nang giingon dili ta magdugay kay ang oras naggukod na to. Amen. So last Wednesday mga kaigsunan nag-share si life coach Ma'am Jinky, no nga, nag-share siya, trust God like never before. So nining kagabion mga kaigsunan, ang ako pong i-share, hallelujah, praise God like never before. So, nangayo dyan ko tabang mga kaigsunan kay kanang ningon dyan ko sa Ginoo, Lord, tabangi ko nga makasink in ko, Lord, sa tema ni ini nga tuig Lord God like never before. Inya gipadayag sa Dios daghan ko gitun-an pero ang Dios nagapanglihok gayud mga kaigsuunan sa akong kasing-kasing hunahuna og mao ni ang gipaabot niya sa matag usa kanato. Praise God like never before. So praise is pagdayeg ganina nindot kay atohang pagdayeg nindot kay ang presensya sa Ginoo mga kaigsunan. So, na ako'y libro, gihatag na siya sa akong classmates sa una sa Bible School pa mi, nga For His Glory, nga Christian book mga kaigsunan. Unya, na ako'y nabasa dito, dito nga libro mga kaigsunan, nga nagaingon nga, a life of praise is a life that constantly acknowledges the greatness of God. Ang pagkinabuhi kuno or ang kinabuhi sa pagdaig or madayigon sa Dios mao kuno ang pagkinabuhi nga kanunay miila sa pagkadako, sa pagkagamhanan, sa pagka-sovereign, sa pagka-Dios ni God sa atong mga kinabuhi. Amen? Ing ana ang pagkinabuhi nga madayigon puno sa pagdaig sa buhi nga Dios. Ningon ko Lord, tinguha, ako nagtinguha dyan ko nini nga tuig nga, mugro pagyud ang akong pagdaig sa Ginoo. Maupod mga kaigsunan, tinguha sa Dios sa iyang mga katawhan ni ini nga iglesia, nga kanabitong mo wider, mo deeper, mo higher like never before ang atong pagdaig sa Ginoo. Amen? Dili lang ba ako ang nagtinguha? Ako nagtinguha agad ko mga kaigsuunan. Kanabitaw, musulbong ang God of Glory sa mga pagdaig diha sa Dios. Niini nga iglesia, kini mga katawhan nga naadri, nasulod niini nga iglesia, gusto sa Dios nga musulbong ang iyang mga katawhan diha sa pagdaig, pagsimba, pagpasalamat, dili lang kini nga tuig kay mao na atuhang like never before mao na atuhang tema dili lang kundili hangtod sa iyahang pagbalik ang pagkinabuhi sa pagdaig mga kaigsunan mao kini ang klase sa pagkinabuhi nato nga makita unta nato mga kaigsuunan ba nga unsa kadako di ay ang Dios ang pagka-Dios niya sa atuhang kinabuhi. Amen? Dili lang ta mudaig sa Ginoo, no? Kay usahay
ang atuhang mga kasing-kasing kung mapuno season good ang kasing-kasing sa tao. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga magkinabuhi ta nga kanabitong makita nato ang Dios sa iyang pagkadako, sa iyang pagkadios sa atong mga kinabuhi labaw sa tanang butang. Dili lang ta mudahi kay maayo atong kahimtang, dili lang ta mudahi kay natay gipangayo sa Ginoo, but atong daygon ang Ginoo sa iyang pagkasiya. Amen? Sama sa atuhang sa akong nagiingon, amudahay ko sa Ginoo kay nako gipangayo, nako gikinahanglan, dili ing ana mga kaigsunan. Makita unta nato ba sa atuhang kinabuhi nga siya gayud ang matuboy. Siya unta ang matuboy o magnify sa atuhang mga kinabuhi. Siya nga mupuyo ang God's glory, ang himaya sa Dios ba sa iyang matag katauhan mga kaigsunan. Maunta ni ang ultimate goal gyud sa mga Kristohano, ang lifestyle sa matag usa ka nato nga kanay bitong bisag unsa pa ang dagan sa ang atohang kinabuhi, mapasalamaton ta kanunay diha sa Ginoo, madayigon ta diha sa Ginoo, mo rise up like never before ang atong mga pagdaig sa Ginoo, ang atong pagkamadayigon, ang atong pagkamapasalamaton, ang atong pagkamasimbahon sa Dios niining tuiga o sa walay katapusan. Amen? Especially sa panahon gayud mga kaigsunan nga muhasmag ang mga bati nga mga sitwasyon sa atong mga kinabuhi. Hinumduman nato, naapalang ta sa ikaduhang simana sa January. Layo pa kay taglatason, daghan tag masugatan nga mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, daghan gyud tag atubangon mga kaigsunan. Na bless bitaw ko ni God ni Lord. The best gyud ka kay gipaunhan na gyud mi nimo og mga pagdasig. Kanang bitong ingana si God nga nasayod si God nga sa umaabot nga mga panahon, simana, adlaw, bulan, naagyo tay individually masugatan nga mga problema, but gi-remind ni God nga moabot man na mga kaigsuunan na ana gipuno na ni God ang atong kasing-kasing nga sa panahon day nga muhasmag ang mga bati nga sitwasyon sa atong mga kinabuhi, magpabilintang madayigon, mapasalamaton, masimbahon og mainampuon diha sa Ginoo. Amen? Awaha mga kaigsunan, sa Bible, ang pinaka the best example gyud nga tao sa Dios mao gyud si King David. Si King David, siya gyud ang tao nga who praises God even in the midst of the most trying circumstances sa iyang kinabuhi. Si Haring David, siya ang tao sa Dios nga kanabitong mabati ang sitwasyon sa iyang kinabuhi, maanindot man ang sitwasyon sa iyang kinabuhi, ang kasing-kasing ni David madayigon, mapasalamaton, mainampuon sa Ginoo. Maupod na unta like never before. Kung sa una, sa atong mga unang mga katuigan, mga kaigsunan, nagkulang ta ni ana, like never before, atong ipasaka ang atong mga pagdaig diha sa Ginoo. Tough situation, difficult challenges sa atohang kinabuhi, dili unta na makapabakol ba, dili unta na makababag sa atohang pagdaig sa Ginoo. Sama ni Haring David, wala makabakol, wala makababag kang Haring David ang mga circumstansya nga ihang nasugatan mga kaigsunan, kundili mas pasaka pa ang iyang pagdaig ug mapasalamaton diha sa Ginoo. Unya nagaingon pa gyud si Haring David mga kaigsunan ha, sa dihang mubati siya og ingana nga sa iyang kinabuhi, iyag yung dasigon ang iyang kalag og espiritu. Matud pa niya sa Psalms 42:11 mga kaigsunan. Psalms 42:11, mao ni ang giingon ni David mga kaigsunan sa dihang mubati siya sa kanang medyo kuan sa iyang kinabuhi. Ingnon day niya ang iyang kalag. Why are you so downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God.
ingana si David mga kaigsoon, ingana si Haring David. Niingon siya sa Bisaya pa, nganong mag-uol man ako og mahasol, saligan ko ang Dios og daygon, daygon ko nausab siya nga akong magtatabang og akong Dios. So sa panahon day mga kaigsunan nga makasugat ta og mga problema sa tuhang kinabuhi, praise, dahig ta sa Ginoo mga kaigsunan. Atog yung ipunting sa Ginoo ang pagpasalamat, pagdaig, pagampo mga kaigsunan sa atuhang kinabuhi. Nasunod din yung mga kaigsunan o paspas ra kay ko. Nag-apas mong ko sa oras. So ana mga kaigsunan, ang pagkinabuhi diya sa pagdaig kuno, dili lang ni ang pagdaig or ang pagkinabuhi sa pagdaig is not just confined to seasons. Ako nang giingon, muday ko sa Ginoo kay maayo ako ang sitwasyon, muday ko sa Ginoo kay na ako'y pangayoon, muday ko sa Ginoo kay mangayo ko niya og pabor. Dili ing ana mga kaigsunan, mahimo tang mabinantayon isip Kristohanon kay ang pagdaig sa Dios dili na magbase sa atong mga pagbati. Dili na mga kaigsuunan magbase sa atuhang pagbati. Sa ako naging umuingon kang daygon ko ang Ginoo kay maayo akong nasinati karon. Lami kay akong feeling karon. Unya sa dihang makasinati ka og bati, dili day ka muday sa Ginoo. Mao nay giingon ni Haring David, diha sa kalisdanan man, bad or good, maanindot man imuhang nasinati sa kinabuhi or bati, maayo man mga kaigsunan, kinahanglan ka mapadayunon sa pagdaig diha sa buhi nga Dios. The praises continue unabated even in the toughest times sa tuhang kinabuhi. Kinahanglan kuno ang atong pagdaig dili gud siya maputol, dili siya muundang bisan pag-unsay dangatan sa tuhang mga buhi mga kaigsuunan. It is not flowed by emotion. Sa ako nagingon, wala kay, mo sabay lang ka sa imuhang emosyon diha. Mo kuan okay na sa more circumstansya. Mudahay ko kay mauni, nindot akong gibati. But set itself firmly on the greatness, power, and might of our majestic God. Ibutang yun mga kaigsuunan nga ang Dios takos gayud. Firmly, sa Bisaya, kanang bitong sa pag-Bisaya sa firmly, kanang hugot, ligon, no? Ang imuhang pagdaig diha sa Dios nga imong giday siya sa iyahang pagka-powerful, sa iyahang pagkadako, sa iyahang pagka-majestic nga Ginoo sa imuhang kinabuhi. Matud pa ni Haring David, na bless gyud ko ani mga kaigsunan mo nang nagdala kog Bible kay na bless ko mga kaigsunan sa dihang gidaig ni Haring David ang Dios sa kadaugan nga gihatag kaniya. Unya nakaingon jud ko, Lord, grabe gyud si Haring David mga kaigsunan. Ingana si Haring David ingana siya, ingana niya gi-appreciate, ingana niya gipasidunggan ang Dios. Mubasa ko mga kaigsunan na mao ni ang pagdaig ni Haring David nga unta maupod like never before nga kanabitong mo practice or maoy atuhang pagabuhat pagasundon ba. Matud pa ni David mga kaigsunan ni Haring David sa 1 Chronicles 29:10-13 mga kaigsunan. Magbasa ko sa 10. Gipasalamatan ni David ang Ginoo atubangan sa katawhan ug miingon siya, O Ginoo, Dios ni Jacob nga among amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadungga, kadaugan, ug imo ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Awa mga kaigsunan, ingana si David pagdaig, gidaig niya ang buhi nga Dios. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog. Hari ka, nagaingon siya, hari ka sa tanan ug anaa kanimo ang tanang gahom ug kusog ug makahatag ka gahom ug kusog sa tanan. Karon nagpasalamat kami kanimo o among Dios ug gidaig namo ang mahimayaon mong ngalan.
Ing-ana mga kaigsuunan, nga gipasidunggan ni Haring David. Mo bitaw na si Haring David, siya ang tao sa Dios nga nakasinati sa Dios, deeply good sa iyahang kinabuhi, nga ing-ana ang Dios nga takos ug angayan, nga daygon sa iyahang mga katauhan. Mabasa na ninyo sa Psalm 63 verse 2 to 5. Ing-ana ang iyahang pagkaila sa iyahang buhi nga Dios. Ing-ana ang pagtuo, ang pagsalig, ang pagsimba, pagdaig ni Haring David sa Dios, mga kaigsunan. So kita kaha sa atohang mga kinabuhi, kumusta man ang atohang pagdaig sa Ginoo? Ako sa dihang nagtuon ko na nga kapasayloan sa Ginoo kay naagay mga pagkulang sa panahon sa akong mga pagdaig sa Ginoo. Mismo ako naigo ko, mismo ako gipukaw ko sa Ginoo nga Lord, kadako pagiday sa akong pagkulang Ginoo. Nay mga panahon sa akong nanggingon, usay mudayeg lang ta sa Ginoo kay natay pangayoon, natay importante nga tuyo sa Ginoo, dili day ing ana mga kaigsunan. Bad and good, unsa man ang dangatan sa kinabuhi, magpasalamat ta sa Ginoo. Praise glorifies God. Amen? Ang pagdaig makapahimaya gyud na sa Ginoo. Ang pagdaig sa Dios sa tibuok nato nga kasing-kasing, sa akong nagiingon, is the most selfless act one can experience in life. Kanay bitaw unahon gyud nimo siya, ampa ang imuhang kaugalingon. Kanunay na gipadayag ni God sa iyang word. Seek ye first the kingdom of God. Unaha siya, no? Sangpita ako. Naana siya mga pulong, kinakainahanglan, unahon siya. No? Kanunay pangitaon siya sa atuhang kinabuhi. Nagaingon mga kaigsunan, praise is a gift that is freely given in adoration of the awesome God. Ang pagdaig is unsa man, libre ka na, gasa ka na nga gihatag sa Dios. Unsay purpose nato mga kaigsunan nga nabuhi ta nining kalibutan na? Gihimo ba ka sa Dios nga robot lang? Gihimo ta sa Dios kay adunay katuyuan ang Dios. Number 1 nga katuyuan sa Dios is to glorify Him. Sa iyang pagkahalangdon, sa iyang pagka-Dios atong kinabuhi. Gusto sa Dios to worship God. Ingana tang gibugna ta sa Ginoo mga kaigsuunan, kay naatay rason to praise God sa pagdaig sa iyahang pagkabalaan mga kaigsuunan. Praise demand a reverence attitude of the body. Reverence mean deep honor. I-honor no sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong sa dihang magdaig ta mga kaigsuunan, ang atong tibuok nga lawas huna-huna, focus mind sa dihang mudaig ta sa Ginoo, kinahanglan tibuok natong lawas huna-huna, kusog mga kaigsuunan, nakapunting yun na sa pagdaig sa Ginoo, an energetic emotion from the heart and a submissive spirit. Sa dihang mudaig ta sa Ginoo mga kaigsuunan, kinahanglan gyud di ay nga unsa man naatay submissive spirit, kay di gyud ay ta makadaig sa Ginoo kung wala kay unsa man submissive nga spirit mga kaigsunan. Mao day na unya taod-taod mo share ko mga kaigsunan. Daghan kay mga pamaagi sa pagsimba, daghang mga rason nganong mosimba ta, but usa lang gyud kaigsuunan ini kagabion nga most encouraging gyud nga reason nganong simbahon, nganong daygo nato ang Ginoo, tungod kay we glorify Him. Mora man gyud na mga kaigsunan, gidahig nato siya kay ato siyang gihimaya. Ato siyang gipadako sa atohang kinabuhi, ato siyang gipasalamatan sa atohang mga kinabuhi. Kung sa una 2000 hangtod karon, kung ang atohang pagkinabuhi nga dili pa gyud totally submissive sa Ginoo panahon sa pagday, then like never before pangayoon nato sa Ginoo mga kaigsuunan. The Bible says in Psalms 50 verse 23, awaha mga kaigsuunan, sa dihang mo praise dayta sa Ginoo, sa dihang mo daig ta sa Ginoo, unsa giingon ni God sa Psalms 50 verse 23, whoever offers praise glorifies me.
kinsa kuno tong muhatag mo offer sa mga pagday sa Ginoo, nagpahimaya ka sa Dios, mga kaigsunan. Unto him that orders his conduct aright will show the salvation of God. Ing ana mga kaigsunan. So sa diha mo dahig daita, wala lang ka mo dahig diha kay walay benepisyo sa imuhang kinabuhi. Naa mga kaigsunan, naay benepisyo ang pagdaig sa Ginoo. Taod-taod ako nang i-share sa inyo. No wonder nga si King David kanunay nga nagdaig sa Ginoo, mga kaigsunan. Nagbasa bitaw ko ani sa Psalms 119 verse 164. 7 times a day si David nagdaig sa Ginoo. Nya lagi kita. Kumusta atong pagdaig sa Ginoo? Basig mudaig lang ta panahon sa Domingo ha. Nya ari diri Nya mudaig ka di kana lang si David 7 times a day gidaig niya ang Ginoo. Kita ay ambot lang. Ginoo ray na sayod, mga kaigsunan. Mo din na si Haring David nakasabot siya unsa kadako kaayo nga value ang paghimaya, pagsimba, pagdaig sa Ginoo. Mo din na si David, grabe gyud. Nakabasa mo sa Old Testament, si David katong nagdaig siya nga nagkahubo-hubo siya. Nakakuan mo ato nga gingnan gani siya ni si Milka bato iyang unang wife. Katong iyang kuan nga ni naunsa naman inyong hari nga nagdaig sa Ginoo. Grabe na gid to ang iyang pagdaig sa Ginoo. Ing ana si Haring David nga nagpasidungog, ing ana nakita niya ang value of praising God, mga kaigsunan. King David knew that whenever he offers praises to God, it will bring pleasures and honor to the King of Kings. Amen? Ing ana di ay na, sa dihang musdaig ta sa Ginoo, naghatag di ay ta og honor, pleasures sa mata sa Ginoo, mga kaigsuunan. Sa akong nag-iingon, kita kaha, naghatag batag paghimaya sa Ginoo? Praising God is biblically. Pansensya na muha kung mangigo ko karong orasa. No? Kay part man gyud ni sa word ni God. Gali naglantugi pa mi ni bani, giingnan kong bani. Ikaw ba ayo na lang gyud na itakol? Ikaw aron jud ka ako sige siyang giingnan nga ay dili pwede i-share gyud ni nako kay pulong man ni God. Ang pulong ni God sakit gyud. Depende na sa mudawat, mga kaigsuunan. Para po bitaw ma-open ang atuhang kasing-kasing o ang atong hunahuna nga ang pagsimba dai sa buhi nga Dios, halang dun ang Dios nga imuhang giatubang, mga kaigsuunan. Kay si God manggod, siya ang Dios nga naghimo nimo, siya ang Dios nga naghatag sa tanan nimong kusog, tanan asin tanan walay imuha, mga kaigsunan, walay atoa, mga kaigsunan. So ato siyang simbahon, awitan, biblically gidasig man ta sa Bible, mga kaigsunan. Matud pa kay panahon mag-share ko ngani, mga kaigsunan. Una gyud na akong audience, first si God, makigstorya gyud ko sa Ginoo. Ikaduha akong audience, si Bani, akong mga anak niya, ila dyan kong badlungon, ila yun ang paminawon ako ang wali, ang para na ako ibutang diri ang mga kaigsunan, panalanginan sa Ginoo. Muna yung siya, ay yun itakol yun na nako. Kay, biblically, maumang ginagiingon sa Ginoo. So, 30 years, 20 years, 10 years, 40 years, sa dihang mudaig ta sa Dios, mga kaigsunan, kay nga no, muratag si kinsa. Naiuban nga mga katawon sa Dios, mudaig, kuyugpusan lang ang Ginoo. Lambi na kay si Sister Manji, Sister Juliet nga nag-awit, nagdasig diri, mga kaigsunan, but ang pipila ka mga katawhan sa Dios, murag si kinsa. Magdasig ko ninyo mga batanon, likayay na ninyo diha sa luyo, kay na ako'y pipila ka mga batanon nga makita nga sa panahon sa pagdaig sa Ginoo, sandig-sandigan lang ang Ginoo des likod.
ana-anaan lang ang Ginoo. Lami nakipagday sa Ginoo ang uban. Nagsigalang ang muta. Ang uban, mga kaigsuunan. Dios nga nga imuhang gisimba. Dios nga naghatag nimo og kinabuhi, mga kaigsuunan. Matod pa sa Bible sa Psalms 47 verse 1, clap your hands, all you nation. Shout to God with cries of joy. Clapping and shouting. Pakpak sa pagdayig, mga kaigsuunan. Dili, wala ka mo ari nga audience ra kadiha sa imuhang gibarugan. Dios halangdon nga imuhang nagmugna sa imuhang kinabuhi. Imo siyang daygon. Dili kay imo lang kuyugpusan diha. Usahay makakita pa ko, mga kaigsunan. Dako man jud kog mata no. Nya naa man jud ko sa luyo. Pasensya na gyud mo kay mao gyud ni mao gini kontra ni bani. Mingunis bani ikaw kanang imong baba, mao musulti gyud ko kay biblically, mga kaigsunan, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Clap your hands. Dili kay audience ka diha. Ngano malagi og magkaraoke ka sa inyo, mupakpak musyagit man ka nga dili iya sa Ginoo. Kung iya sa Ginoo, diri sa balian po alampuanan, nganong magtanga man ka? Ha? Nganong dili man ka mudayig, muawit, mupakpak sa imuhang mga kamot, mga kaigsunan. Mo nang gibadlong jud ko ani, pero musulti jud ko kay biblically man ni, pagdasig man ni sa ato ang mga kaigsunan, kay katawhan man ta sa Dios. Dili man ta katawhan nga naa sa gawas nga magtanga lang sa panahon sa pagsimba. Buhi nga Dios nga naghatag nimo, naa kay baba, naa kay tingog, naa kay kusog, naa kay kamot, kompleto, mga kaigsunan. Matud pa sa Psalms 149 verse 3, let them praise Him with dancing and make music to Him with tambourine and harp. Si Sister Juliet, sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta. Ang ubang mga katawhan sa Ginoo, gipaningot na lang sila rin, sayaw-sayaw. Wala lang. Mulingi pa. Mga kaigsunan, biblically gidasig ta sa Ginoo. Naa kay kamot, naa kay tiil. Nganong dili man ka mulukso, mudaig, musimba. Nganong di man muikid imo ang hawak diha sa Ginoo sa pagsimba diha niya. Naana ninyo, mga kaigsunan. Maingon mo nga, alahi-lahi manggutag pagkanang lahi-lahi manggutag style sa pagsimba sa Ginoo. Okay. Dawaton ko na, mga kaigsunan. But musulti po ko, biblically, nga mo na gisulti sa Ginoo. Gidasig ta sa Ginoo, nga dili tamag. Pakahilom lamang kay gitagaan ta niya og kompleto, mga kaigsunan, nga kamot kompleto nga lawas nga mupakbak musayaw. Og sa Psalms 9 verse 2, I will be glad and rejoice in you. I will sing praises to your name, O Most High. Sing, daig, awit. Ako di ko'y pakialam. Yabag to og kog tingog basta panahon na sa pagdaig musyagit gyud ko daig sa Ginoo. Kaya ang akong audience ang ako ang kuan, ang Ginoo akong gidaygan, dili ako hang tapad. Usay sikon kong Giovanni. Uy, bahala ka diha basta muday ko sa Ginoo. Wala kay pakialam na ko yabag. Basta ang akong tingog mo abot sa Ginoo, nidot sa iyang dalunggan. Problema na nimo kung yabag akong tingog, maminaw ka, it means wala ka musimba diha sa Ginoo. Wala makikunik ang imong espiritu sa Ginoo kay magsige ka paghimantay. No? Mo na, mga kaigsunan, nga kinahanglan nga mudaig musimba ta sa Ginoo, ayaw mo pagpakahilom. Mga young people, praktisig yun na sa inyong kinabuhi nga sa panahon sa pagdaig sa Ginoo kay ngano naay benepisyo taod-taod hapit ta man kumahuman naay benepisyo ang pagdaig sa Ginoo, mga kaigsuunan. Nagaingon diri sa Psalm 63 verse 4, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Lisod ba gayo di isa sa mga kamot, mga igsuon sa dihang magdaig sa Ginoo? Nakakita kong documentary sa China, mga kaigsunan, underground, magana ilang church, gusto silang musyagit sa pagdaig sa Ginoo, pero dili pwede kay ano man, dakpon man sila, presohon man sila. Kita na atay kagawasan mo simba, natay kagawasan mo pakpak, musayaw, mulukso, muisa sa itong mga kamot, nganong dili man nato buhaton, nganong magpakahoy-kahoy man ka.
githatagan ka sa Ginoo mga kaigsuonan og kinabuhi. Hallelujah. Og sa Psalms 150 verse 3 and 5, playing musical instrument, pagkadalaygon sa Ginoo nga kini nga iglesia gikumplituhan og instrument, giduyugan na ta og mga instrumento na ikaw wala gihapon ka diha nga moapil sa pagdahig sa Ginoo. Ang gusto sa Dios ang tanan niyang mga katawhan matuboy siya sa pagsimpa. Kada bitaw naay pa naghiusa nga pagdayig mga kaigsunan. Sulayan ganyan nato mga kaigsunan, hiusa nga pagdayig ba? Ako magdasig yun ko mga batanon, likayig yun na ninyo, kanang mag-anha yun mo sa luyo. Panahon sa pagdaig, lumba mo diri sa atubangan. Ayaw mo dito, ayaw sandig-sandigi ang Ginoo. Ayaw ninyo tabi-tabi ang Ginoo. Kay lami kay ang pagsimba sa mga tigulang diya sa luyo o niyang mga batanon nagsigig tabi. Unsaon pag madisturbo mga kaigsunan, likayi mga kaigsunan. Praktisi ang inyong kasing-kasing nga madayigon masimbahon diya sa Ginoo. Og last mga kaigsunan, unsa may benefit? Unsa may makuha nako? Ate, kung dahil ko sa Ginoo. Sa ako nagingon, there are many benefits when we start praising God. Apan muhatag lamang kog tulo kay ang oras. Murag 8:35 na mga kaigsunan. Number 1, nga benepisyo nga makuha sa diyang mudayeg ka. Number 1, it will silence our enemy. Unsa man na? Makapatak-um na. Matod pa sa Psalms 8 verse 2 mga kaigsunan, with praise from children and from tiny infants, you have built a fortress. It makes your enemies silent, and all who turn against you are left speechless mga kaigsunan. So ang pagdaig di ay makapahilom na, makapatak-um na sa atohang mga kaaway. Di ba si Satan is accuser sa kinabuhi sa matag Kristohanon. But when we start praising God, it will shut, makapatak-um na sa baba ni Satan. And he is afraid to open his mouth to accuse you. Mabitaw nga, sa dihang mo simba ka, kung gitirahan man ka sa yawa o bisang unsang klase-klase nga mga problema, sugdig pagdayig, mundang lagi na. Mga kaigsunan, mauna nga, if praising God can shut our enemy's mouth, then we must praise Him all the time. Dili kay season lang. All the time sa tanang panahon. Number 2, it brings joy for the broken hearts, mga kaigsunan. Ikaduha nga benepisyo sa pagdayeg sa Ginoo. Si Prophet Isaiah was commissioned by the Lord to bring comfort to those who mourns, to those in sorrow, to those tears and broken hearts. Praising God brings comfort and joy in our hearts, mga kaigsunan. During bouts of depression ni Haring David, he would rouse the spirit. Ako nag-iingon sa dihang naay mubati si Haring David, mga kaigsunan, og kaluyahon sa iyahang kasing-kasing o sa iyang kalag espiritu. Ingnon din niya iyahang kalag, mga kaigsunan, nga, why are you so downcast, O my soul? Rise up and praise your God. Ing-ana, mga kaigsunan, David knew once he begins praising God, it produces strength and joy in his heart. Mao din na mga kaigsunan nga sa dihang mukanta ta mabuntog yod. Tagaan tag-comfort ni God. Kabantay mo sa dihang magdaig ta sa Ginoo, matinga mo, mukalit lag, unsa man, ang kabugaton mawala. Mukalit lag, tunhaw ang imuhang mga luha. Ang uban mag-shaking pagani kay nga naman ma-release gyud mga kaigsunan ang kabugaton, mupuli ang kalipay nga mudagayday sa imuhang kasing-kasing ug unahuna. Katapusan mga kaigsunan, it brings victory. Amen? Sa dihang mudayeg-day ang mga katawhan sa Dios, naghatag na natuog kadaugan. 2 Chronicles 20 verse 21 to 23, praise brings down God's victory in our lives. It is our weapon against our
enemy, mga kaigsuunan. Na-share na ni Pastora, katubit ang story ni King Jehoshaphat, nga nag-lead siya, mga kaigsuunan, leading his people back to Jerusalem, rejoicing because the Lord given them victory over their enemies. Bantay mo ato, katong gi-share ni Pastora, nga katong si King Jehoshaphat, nga nag-lead siya sa mga katawhan sa Israel, no, katong grabe ang ilahang pagdaig, di ba, nabuntog to, gitagaan sila kadaugan sa Ginoo. The place where the power of God was being demonstrated through praise that defeated their enemies was called Praise Valley. Kung batanon pa ko, nya mga anak ko, panganlan yun ako Praise Valley. Nya di naman kay wa na may lana. No, Praise Valley. Mao din ang pangalan, mga kaigsunan, sa lugar nga gihatag sa Dios nga kadaugan ni King Jehoshaphat. Ug mabasa na ninyo sa 2 Chronicles 20-26. Diha gihatag ang kadaugan ni God sa dihang naghiusa ang mga katawhan nga nagdaig, nagsimba, nitikluhod sa pagampo diha sa Ginoo. God will fill us with His mighty strength and make us victorious in our daily lives, mga kaigsuunan. If we learn to praise God in any situation sa tuhang kinabuhi, we will be victorious against our enemy, mga kaigsunan. So, ingana di ka importante ang pagdaig. Mabitaw sa dihang nagtuon ko, Lord, salamat. Kay gipukaw, gyud nimo Ginoo, ang akuhang kalag, ang akong espiritu, Ginoo, nga kung dili man ko kaniadto, Lord, magtihik-tihik mo ko sa kung pagsimba kanimo, Lord, like never before, imo nang giingon, sulayin ninyo. Ihatag sa Dios ang kasing-kasing nga gitinguha nimo nga, Lord, himuang nga masimbahon ko, himuang nga madayigon ko ug mapasalamaton ko sa tanan, mabati man ug maanindot man ang mudangat sa akuhang kinabuhi. Last, mga kaigsunan, sa dihang akuhang lula, nakasimba magito akong lula diri sa dihang padulong na siya sa iyang pagbalik sa Ginoo. Nag-video call man to akong mga iyaan ug akuhang papa ug mama. Nagkuan gid akuhang lula ato. Nasayod ba mo, mga kaigsunan, usay gyud nga gipasalamatan ako sa Ginoo. Sa dihang padulong na gid siya sa iyang katigulangon, 89 years old. Niingon gid akong iyaan, kaya ko yan, pastor man po, niingon gid siya, walay lain nga gibuhat ang akong lula, bisan naghigda na siya, nakalimot man siya sa tanan, mga kaigsunan, pero di gid siya makalimot sa alawiton sa Ginoo. O sa usa ka bersikulo nga grabe gyud nga iyang gikuptan nga saad sa Ginoo. Kanunay siya nagdaig, bisan naghigda na siya, kay naman siya pinaka the best nga kanta nga siya og ang Ginoo ra gyud, mga kaigsunan. Hangtod nga nipiyong ang iyang mga mata nga puno sa pagdaig ang akuhang lula. Mo bitaw na niingon si Lord, tagai mi kasing-kasing nga madayigon nga dili pirmi kanabitong tagaw-tawan magsigilag kuan sa Ginoo, Lord. Unta, Lord, ang mugawa sa mo mga pagdayig, dili kay puro na lamang mga bati, mga kaigsunan. Kay ngano, sa dihang ato ning praktison, sa dihang ato ning buhaton, kinasing-kasing, mga kaigsunan, ang Dios ragayod, ang mo lihok sa tanan, kung naatay, unsa man, submissive spirit diha sa Ginoo. Amen? Paspas ra ko? Bitaw nagkuan maguto sa oras, dugay manggud mo na nga but, uy. Sa sunod gani, kanunay mo sayo. Bagong tuig na dugay mga but. Bitaw, peace ha. Bitaw, last na gyud, Brother Rizal Sida, ako kang ihatag og example. Last na, mga kaigsoon, na-bless ko sa iyang kinabuhi. Nisulod ko ni ini nga iglesia, buntis pa ko ni Ezekiel. Si Ezekiel is 8 years old. Kini si Brother Ray, magbarog ra gyud na siya diya sa una. Dili man kay nang himantay ko ha. Namong ko kana gyud nga lugar diha, ako gyud na. Nagoy ko signature ana. Ambot gano ba jud di man jud ko ganahan mo lingkod og lain. Diha gyud ko man. Ako ginang naagoy ko signature diha. Na si Brother Ray makit-an gyud na nako siya diha. Unya, bag-o pa siguro to sila minyo ni Sister Honey, ambot wala ko kakakuan.
Basta 8 years old na si Ezekiel. Si Brother Ray sa una, makita na ko nga, dili gina siya kanang magbarog ra gina siya. Magbarog ra gina siya, di na siya. Wala gid siya. Sa diyang magdayeg. Hala, na-bless gid ko sa iyang kinabuhi. For the first time, nakakita gid ko niya, ing anak ang tao, ang anak sa Dios kung makasabot na gid siya. Makita na nako siya nga mupakpak, makita na nako siya nga muisa sa iyang kamot, makita na nako siya nga mulukso, ug nakakita gyud ko niya nga nitulo gyud ang iyahang luha, ug ni bow down gyud. Nasyak ko, ako kung gisikos man nami, nak, is man nami, ma! Ko, wala man. Na-bless lang ko siyang kinabuhi kay sa una, makakita ako ni Brother Ray Salcida, kanaragong, simple lang, ana lang. Kanang wala. Pero karon, makakita na ko yan. Na-bless ko siyang kinabuing ana ang tao nga madinawaton sa pagkuan sa Ginoo panlihok sa imuhang kinabuhi. Busa ako magadasig, especially sa mga batanon. Batanon! Likayig yun ang naadya sa luyo. Walay batanon karong Domingo nga magbarog-barog dito sa luyo. Joke. No? Kaya nga no, dirigid mo. Kanabitong sa kids sa taas, dasigon maginanak ko. Nga, ari gud sila diri sa tubaran aron makat-on sila sa pagdayeg sa buhi nga dos ka importante labaw sa tanan. Hallelujah nga atohang relasyon diha sa Ginoo sa pagdayeg. Amen. To God be the glory. Sister Juliet. Praise God. Grabe, kanang kuan gito mga igsoon, medyo hard gito atong pagkaon karon. Amen? Pero tungod kay nakasabuta sa pulong sa Ginoo na higugmata ni Jesus, of course, ato to siyang i-take nga kanang positively. Amen? Ug nasayod ko mga igsoon nga daghan na kayo mga kamot nga mobayaw panahon sa mga pagdaig. Amen? Ug panahon pod sa pagpasalamat daghan na pod kayo muisa sa mga kamot. Amen? So, kinsa man ang muna mga igsoon? Naadoy sa tijan. Ato ang hatagan sa masipang pakpak. Dili po na ako pakiason pagpasalamat atong buhi nga Dios mga igsoon kay kanang ang dugay na pud nako gi kanang dili ako mga anak pero ako na mabalaka ba kay nagagi tana niya kanang salamat ko sa Ginoo nga sa nang anak niya na kanang normal okay rang baby niya kanang do nagbati siyang perting dugaya para nako dugay niyo na jud ng 10 hours kaya nga ako mga 3 raman. Pero pasalamatan gyapon ako ang Ginoo kay importante nakagawas na nga okay ra kay silang duha og ihala mang tanang kadungganan. So, kung nagtanaw ka karon dong Melvin and I, congrats sa inyong hang new baby. O kinsa ang mosunod mga kaigsuonan? Ay, si Sir Ray. Kuan, anniversary ron sa pagkahog sa sakit. Ito ay so, nakakuha ko urasa ba? Nag-travel ko parang sa Barili tami? No. Alas 3 sa hapon, no, padong ko deliver sa VIO sa SM, na rinter. Na, kada tawag na akong cellphone, kuan na siya, rinter. Nya ka to yung tawag yung pulis. Kulpaan ako. Pag-isigot na mo tayo sa tabo. Inihunong ko kadit migsaw kay kanang nag-drive ko ba murag yun nagdagan mo katong sakyanan kay parang ko pa-car wash ba kay mag-deliver ko to sa SM sa mga to pag hisgot nga nay namatay murag murag ko sa hunahuna ya pasalamat ko sa akong mga mga silingan sa Sunbury kanang ko makaila sa BOD kay ni Asisa ba travel mga to mga alas 8 akala lang yun oras sa parang sa Barilit mga 3 hours ba 3 to 4 hours. Nakatara kong amigo mo ito, nag-drive na lang. Nga, pag abot mo nga ito, kay gabiin naman, ingon to ang pulis nga, dili safe na, kay 200 meters. Basta kay, para kahabugon sa New Bridge. Kapag nagpinakatok-tok, una nakahabugon siya parang sa ubos. Nga, batuon siya. Nga, di mo pwede mo down, sir, kay basig mga ligid niya mga dito. Mato, dito rami, nagtatanaw. Ningat to rami, pangato no, padunguli na po may pagkakuan. Nga karon ni sumal siya pero ang akong kakon mo kay nag-sustain jud ang Ginoo kay mo pagawas mi na korda kada buwan nga
out na gani, murag dapat magamit na siya sa kanang among panginahanglan. Nya wa may napundar kay tungod na nya ang katong nakadisgrasya, nibati po niya kay kuan man na madisgrasya man lagi. Pero amot plano mas mahintag mo bayad to siya. So karon una na day ang risgo ba sa kuan, pero gisustain 1 year niya. Ako lang pag-amay, so mahuman na taon ang kuan, mahuman ang tuig nga mahuman siya og bayad kay kanang ang burden gani magbalik-balik. Bisan pang kuan mo to ang ganatong tema ba pagtanaw nako sa marang kuan siya ba saklo no higher taas ka. Intag deeper pero law mas dagat. Di mada maluoy ko sakyan na pangadto sa mo pagguyod ato sa gikan sa Daplin, may agim tong dagat sa Pantalan. Luoy ay na muro siya gimarinate ba. Marinate sa tibok gabi double dead. Parat ba ya? So wala siya na kuan, wala na nasa kuan nga. Ang akong gikabalak ano may song kay kung may bawaan sa bangko. May kana magbayad ba may di man nakatrace nagbayad man ka gawas mo ni bayad eh. Kuan ang paagyan na kay i-stop ang monthly niya, pabayron na may sa tibok. Kung pila remaining, nasa ko ibayad na. Niya, mas may ka, ang nakanin sa mga sa Ginoo kay, nakatunong mig bangko nga, dili stricto ba. Sa pagkaroon lang kay, kana ubang bangko no, kay 5 man, o no, kabangko, pero na yung bangko nga, malapas o usa ka adlaw. Mutawag na yun na, niya, grabing penalty ba. Kung maniglig na mga 2 days, ingaton na kag law firm, grabe mga penalty. Pero ang among nakanang Maybank, salamat sa Ginoo nga basta nakasabot ra siya ba. Di siya na timing sa nga bangkuha nga kuan man mailham nila kung di ka mahatag og kanang insurance policy. Kay maniguro man na sila, negosyo ba na. Kung di ka hatag insurance policy, maka-determine nga kani something wrong na kay di makapa-insured ato sa mga insured nga wa naman. Guba naman siya ba. Pero ang ubang bangko kung di ka hatag policy gani after ma-expired lang gihatag nimo, i-penalty ka na nila. Ya, mo na among pasalamatan nga tag makasustain pagpila ka tuig ba. Kay sa karon mo pa sa may gibayad na kung mo total pa siyang mga karon mga 700,000, dako pa kayo na, murag bugat pa kayo. Nya, nam ko na discount basta kay may bawaan na sa bangko kung sila mo gawas kung ikaw mo istorya dito. Ipahunong na ang monthly niya, pabayaran na ka sa tibok kay wala na may makuha. Pero glory to God may son kay naka-provide gyapon nga kuan nga ako lang kuan kay wala may na-involve ka ng loan gani wa dagko. Sa amo man nagikuan nga nang magbilin po ba kay yung sapay ka ng kuan gani. So una na day ang ginabuhi no nga grabe ka lawm ka murag di makuan ba. So salamat Ate Mirasol murag kung bunal pa to murag bakos ba nga ano ikog sa pagi. Nabunalan mo ikog sa pagi. Sakit-sakit doon ninyo ba. Sagdi lang kayo, nanaw dyan ang pulong sa Ginoo. So, nadyan gamit ng mga tao ba? So, mato nga, padayon ragya po ng kinabuhi. Nga, nindot kayo ka, nangalagay sa Ginoo. Nga, lagi sa ubang kuan nga, dato'y ijanti na mo nga, naghikot doon sa iyang liog, kay wala kakuan ba? Sustain sa problema. Grade 8 pa. Under pa ito na ako, grade 7. Kaya mga batan oron, gawa sa uban dili mo ko na sir kanang dili ka open sa ilang ginikanan ba kanang mawawon nya gilomloom nito siya nya abi niyag maluwa siya ato murag wala niya mindset ba kanang na may magikugno nya di madayunan murag nahugod sir tong PC wala bugto siyang kinabuhi kay murag pukuan siya so wala na ang life pero kita mo gusto namin igsoon padayon na jud kay gasa man yung kinabuhi amen. Praise God. Og tinuod kay mga igsoon nga dili jud kahutdan og pamaagi ang ato ang buhi nga Dios. I-sustain kita niya mga igsoon. O kinsa mo sunod? Ay, uy, si kanang Kuya Emix and then after si Pastor. Ako po mga igsoon na-bless kay ko sa mensahe karon kay as dire sa worship team gani kanang dili ba lali mag si prame niya magtukar mi among tan-aw sa mga katawhan sa Ginoo gani nanguyogpos manguyogpos lang ya ang uban maglingkod magsiga lang mata niya ang uban panahon sa ibayaw na to atong kamot ang uban bugat kay murag bitaw kuan mao po na sa magwali kanang ako dito man ko sa multimedia
makita ko nga patanon magsigtabi. So ang ato respeto ba sa kanang kuan ba pulong sa Ginoo kaning pag leader ang song leader ito nangugat na. Bayaw na to ang Ginoo pero gahi kayo ang mga katawhan gani ang mga kami dire kay nagsipara man mi ning kamot mi dire kuan masubo pud mi mo tanaw na lang tao kong Pastor Eric kay perti ko suga mo lukso mo kasi mo tanaw ko makakuan gid makaloya gid po dire sa tubangan mga igsoon kanang naami dire mo pisto mi labi na siguro ning magwaler ya tungod katulgan lang magsigitag duko magsigitag cellphone nagpasalamat ko sa walero ni pulong sa Ginoo ang gidani Ate Marisol nga maon tani mo pukaw po nato sa itong pag-alagad sa Ginoo nga higher. Masama ito mga igsoon na ang dungog himaya aking ibalik sa Ginoo. Asa ato pa, naniiday ni sila, kinibaw man. Wala na magsimba. Kitaan man. Di, mautoy karong gabi na salamat sa Ginoo nga mautoy mensahe nga never like before. Og tungod ana, akong halarag awit ang atong buhay kadiya. Pagpag. Aga, ready? 3, 2, 1. Like never before, better than evermore. Like never before, better than evermore. Never, never like before. Thank you, Lord. Kanindot sa awit, oy. O mga igsoon, apay mo apas? Ay, si Hanifay. Unya, after ani, kanang praise and worship team, ready na mo? May gabi mga igsoon. Ako lang i-share akong nabasahan ba sa kanang libro ni John Maxwell ba to? Ay, Max Lucado. Na kanang in relation sa gi-share na word karong gabi una ba yan. Naginisaong kasing-kasing na isulti ta to pag Sunday during sa worship niya murag di pagid maong timing kay karon di ang timing. Timely siya because usahay makapangutana siguro tano sa kanang mga say tawag na mga pilosopo ug utok ba na kanang inana di ay ka ego say sakto na term ha ego testicle. Saka puno sa ego ba ang atong Ginoo na gusto siya ragyod ang simbahon? Nganong magpasimba man siya? Siguro sa mga pilosopo ba, inana, no? Gusto gid siya na siya gyud, brag inana mga koan. Pero kabaw mga igsoon kanang na-bless ko sa katong nabasahan ug akong i-share sa inyo na ang atong Ginoo dili vain. Na gusto siya daygon permi dili siya vain pareha sa tao nga gusto na hatagag atensyon. Kundi buot sa Ginoo na mabayaw iyang ngalan kay kahibaw siya na nagkinahanglan ta ug somebody greater nato kay dili nato kaya. So kung wala man good, kundi man good nato daygon ang Ginoo sama sa gi-explain ni life coach Mirasol ganina. Dili ta kakita unsa kadako ang atong Dios na gialagaran. Di ta kakita unsa siya ka powerful, unsa siya ka kusgan, unsa siya ka able kung dili nato siya simbahon. Kay ngano man ang atong tanawon ato mang circumstance or atong limitation. But gi-encourage ta sa word ni Lord and tinuod to biblical jud kay to na kinahanglan nato siya simbahon. No, kinahanglan nato siya daygon, kinahanglan nato siya i-magnify aron siya ang magnified mudako sa atong kinabuhi ug di ta magsalig sa atong kaugalingon, di ta magsalig sa atong unsay atong mga pamaagi kung unsa man atong circumstansya para ma-solve, dili ta magsalig nato kundi niya ang atong gipadako ato siyang gidayeg kay kabaw ang Ginoo na di nato kaya kung kita-kita ra. So, mao to maigsoon ang isa sa gi-illustrate sa akong nabasahan is sama daw sa pananitan na katong nalunod na barko no. Unya na ay lifeboat kanang lifeboat para ma-save ang katong mga mga tao nga nakuan na among sa kanang nalunod. Di ba nga kung ikaw naka sa lifeboat or na rescuer diha, di ba i-whistle nila or lang pakusgan ang sugar magwarawara gid siguro surag flashlight or unsa dira nga magsigig pito aron madunggan sa mga tao unya
ma-rescue ang dapat ma-rescue. So makahibaw tong nag-anod-anod to, uy, naara day ang rescue boat, naara day ang lifeboat. Mao po na mga igsoon na kinahanglan na si Lord yun mag-glorify. Bali, kinahanglan yun ipasundayag, ipadungog yun sa imong tibok sistema, ipadungog yun sa tanan na ang Ginoo yun gamhanan. Kaya nga naman, siya ra may bugtong makatabang nato, makaluwas nato. Ug samot na sa mga katawahan na wala pa nakabaton og kaluwasan. So ang atong Ginoo, akong i-repeat, dili siya vain nga nung gusto siya magpadaig, kundi kahibaw siya na nagkinahanglan taniya. Kahibaw siya na tanang tao nagkinahanglan niya. Ug nalipay kay ko sa word ni Lord karon kay kuan jud ka nang mupod na akong pangandoy, bitaw ka ng binuhian na pagdaig, pagsimba. Sa tinod lang maigsoon, every time na mag-worship, mag-praise tas Ginoo, wala, murag ka ng para na ako blurred, tanan, Ginoo, klaro ba? Kaya hinon, blurred, minsan niya akong mata. So, para na ako, kanang i-worship jud bitaw, erase tanan, pak, daghan ka distraction, pero Lord, ako yung gi-choose na ikaw. Tinod na, ay times no, na ma-distracted ta, pero kanang moabot unta sa time, karon na gyud unta, natuig no na, ang tibuok, ba God of Glory Christian Fellowship ug uba mga kasimbahanan ba mudaig sa Ginoo gyud like never before gyud kanang konektado jud ba ang imong espiritu ngadto sa espiritu sa Ginoo bitaw na saklo jud kaayo kay tinuod jud angayan gyud siya na daygon tinuod jud angayan gyud siya simbahon and the more ako jung i-repeat the more that we magnify him the more na mugamay ang atong pagtanaw sa atong mga problema, the more na mugamay atong pagtanaw sa kalibutan, ug the more na siya atong mapunting, ug the more na mo to, ang victory mo abot, ang joy naa, tungod kay siya ang na-magnified mo na mga igsoon. Ako lang gidalit sa inyo haon sa akong nakatunan, kaya na-bless kay ko sa word tonight. And mo po mga igsoon, papasalamatan ko sa wow, kahibaw ko kay worship ag praise. Di mo ko magtanaw sa kumbana. Karon po kadungog na, mo di, tuwad ko kabang mo di, ito. Wala, nagpasalamat ko sa Ginoo ni ining tanan, dalaygon siya. Amen. Amen. O mga igsoon, mudaig na kita sa Ginoo like never before. O before ta, maadto sa unahan mga igsoon,